itinapon, ninakawan, binaliwala. Sa araw na dapat ay suot niya ang puting bestida, natagpuan ni Bea ang sarili sa putikan yakap, ang naghihingalong ama. Habang humahalakhak si Marco sa loob ng marangyang kotse, kasama ang kabit nitong si Valeria, isang sumpa ang namutawi sa nanginginig na labi ng dalaga. Muling babangon at sisingilin ko kayo. Ngunit paano lalaban ang isang babaeng inalisan na ng lahat? Hindi natuloy ang kasal, Bea. Huwag kang mag-ilusyon dahil wala akong balak itali ang sarili ko sa isang babaeng amoy lupa at walang maibibigay sa kinabukasan ko. Ang boses na yon ay kasing lamig ng yelo. Natigilan si Bea. Ang karayom na hawak niya ay bumaon ng malalim sa kanyang hintuturo, ngunit hindi niya ininda ang hapdi. Isang patak ng malapulot na dugo ang kumalat sa murang telang puntas ng kanyang bestida, ang mismong damit na pinagpuyatang tahiin ng kanyang ama para sa araw na ito. Nanlamig ang buong katawan ng dalaga. Ang pamilyar na bakuran ng simbahan ay tila naging isang malawak at nakakapasong disyerto. Nanikip ang kanyang lalamunan at tila nawalan ng pandama ang kanyang mga kamay habang nakatitig sa lalaking pinag-alayan niya ng buong kabataan. Nakatayo si Marco sa kanyang harapan, hindi suot ang barong na pinag-ipunan niya, kundi isang kaswal na damit na tila papunta lamang sa isang simpleng lakad. Bakit ang taong binihisan mo ng pagmamahal ang siyang maghuhubad sa iyo ng dangal sa harap ng maraming tao? Mula sa isang makintab at itim na sasakyan ay bumaba ang isang babae. Matangkad balot ng mamahaling alahas at may ngiting nanliliit. Hinagis ni Valeria ang isang makapal na sobre sa mismong mukha ni Bea. Nagkalat sa semento ang mga litrato, mga larawan ni Marco na masayang nakayakap at humahalik kay Valeria sa iba't ibang bansa. Sa bawat larawang dumapo sa paanan ni Bea, tila may panibagong punyal na itinarak sa kanyang dibdib. Habang nagpapakakuba siyang magtrabaho sa bukid at magbenta ng kakanin para tustusan ang pag-aaral at ambisyon ni Marco nasa ibang bansa pala ito, nagpapakasasa sa karangyaan ng ibang babae. Ang mga pangako nitong kasal ay isa lamang palang lason na unti-unting pumatay sa kanyang mga pangarap. Here is your reality check, sweetie. Matalim na wika ni Valeria habang pinapagpag ang kanyang palda na tila nandiri sa hangin ng simbahan. You really thought a cheap, poorly sewn dress would make him stay? Hindi siya nababagay sa isang hampas lupang katulad mo. I can give him the world habang ikaw amoy pataba ka pa rin. Hindi makapagsalita si Bea. Namamanhid ang kanyang mga tuhod. Ngunit bago pa man siya makabawi sa sampal ng katotohanan, isang pamilyar at garalgal na boses ang bumasag sa katahimikan ng paligid. Marco, hayop ka. Patakbong dumating si Tatay Tonyo humahangos at hawak ang kanyang sumasakit na dibdib. Wala sa isip ng matanda ang naunsyaming kasal ng anak. Ang mga mata nito ay nanlilisik sa galit habang iwinawasiwas ang isang kopya ng dokumento. Nasaan ang titulo ng lupa natin? Bakit nakapangalan na sa kumpanya ng mga magulang ng babaeng iyan? Humarap si Marco nang walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Tulong ito ng pamilya ni Valeria para sa utang na loob ninyo sa amin, tatay. Huwag kayong makasarili. Kung hindi dahil sa kanila, matagal na kayong nakatira sa kalye. Be thankful we're taking that useless cacao farm off your hands. Imbes na magalit kayo. Dapat nga ay magpasalamat pa kayo na nilinis ko ang mga utang ninyo. Gamit ang kapirasong lupang iyon na wala namang pakinabang. Nanginginig sa galit at pighati si Tatay Tonyo. Hindi namin ibebenta ang lupang iyon na lamang ang pamana ko sa anak ko. Susugod sana ang matanda upang hablutin ang orihinal na dokumento na nakaipit sa bag ni Valeria, ngunit mabilis na umatras ang babae. Sa pag-atras ni Valeria, sinadya nitong ibaon ang matulis na takong ng kanyang sapatos sa nanginginig na kamay ni Tatay Tonyo na aksidenteng napahawak sa semento nang matumba ito. Don't touch my bag with your dirty hands, old man, nakakadiri kayo. Sigaw ni Valeria na puno ng pandidiri habang marahas na binawi ang kanyang paa. Pinunasan pa nito ang kanyang sapatos gamit ang isang pamunas na agad din nitong itinapon sa mukha ni Tatay Tonyo. Isang malalim at garalgal na daing ang kumawala sa lalamunan ni Tatay Tonyo. Napakapit ang matanda sa kanyang dibdib, namimilipit sa sobrang sakit habang paunti-unting nauubusan ng hangin. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumobo dahil sa matinding kakulangan ng hininga. Tatay, napahiyaw si Bea tuluyang bumagsak sa semento
upang saluhin ang bumabagsak na katawan ng ama. Ang puting bestida niya ay mabilis na nabalot ng alikabok at putik. Pinanood lamang sila ni Marco na walang kakaprampot na awa. "Let's go, Valeria. Wala na tayong mapapala sa mga pulubing ito. Nakakasira lang sila ng araw." Walang lingon-likod na sumakay ang dalawa sa sasakyan, iniiwan ang mag-ama sa nagbabadyang unos ng tadhana. Habang hirap na hirap sa paghinga, pilit na inabot ni Tatay Tonyo ang kamay ng anak. Isang maliit at tupi-tuping piraso ng papel, ang pasimpleng isiniksik ng matanda sa malalim na bulsa ng bestida ni Bea. Ang mga mata nitong nagmamakaawa ay dahan-dahang nawalan ng liwanag. Kumawala ang huling hininga ng matanda kasabay ng pagbagsak ng kanyang kamay sa malamig na semento. Bumuhos ang malakas na ulan, hinuhugasan ang dugong na tuyo sa kamay ng matanda. Umaalingaw-ngaw sa di kalayuan ang paulit-ulit at nakakabinging sirena ng ambulansya, ngunit alam ni Bea na huli na ang lahat. Sa gitna ng walang habas na pagbuhos ng ulan, walang kahit na anong luhang lumabas sa mga mata ng dalaga. Ang tanging naroon ay ang kanyang piping panaghoy na bumaon ng tuluyan sa kanyang gumuguhong mundo. Pinagmasdan niya ang malalaking patak ng ulan na walang awang bumabagsak at dumudulas sa malamig at maputlang pisngi ng kanyang ama. Wala na ang nag-iisang haligi ng kanyang buhay. Paano pa siya hihinga kung ang kaisa-isang taong nagtanggol sa kanya ay tuluyan na siyang iniwan sa kamay ng mga halimaw? Datapakan. Mabigat ang bawat hakbang ni Bea habang binabagtas ang maputik at baku-bakong daan patungo sa isang maliit at tuyot na bukirin. Wala na ang ulan, ngunit naiwan ang malagkit na halumigmig na tila yumayakap sa kanyang pagal na katawan. Sa kanyang mga bisig ay mahigpit niyang yakap ang isang simpleng garapon na naglalaman ng abo ng kanyang ama. Ito na lamang ang natitirang piraso ng lupang hindi na isangla, at ninakaw ni Marco isang kapirasong taniman ng kakao na halos mamatay na sa kapabayaan. Maingat niyang ibinaba ang garapon sa ilalim ng pinakamatandang puno ng kakao. Unti-unti siyang lumuhod, dumakot ng basang lupa, at pilit na kinalimutan ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Isa-isa marahan niyang ibinuhos ang dakok ng lupa sa ibabaw ng garapon, inaayos ito na tila kinukumutan ng kanyang ama sa huling pagkakataon. Walang luhang pumatak, tanging ang panginginig ng kanyang mga balikat ang nagpapakita ng bigat ng kanyang pangungulila. Ang tahimik niyang pagluluksa ay binasag ng marahas na pagkalampag ng lumang gate na yari sa kawayan. Tatlong lalaking may malalaking pangangatawan ang walang pasabing pumasok sa bakuran, tinatapakan ang mga maliliit na sibol ng halaman. Ang pinuno ng mga ito ay may hawak na manipis na folder, ang mukha ay nakakunot sa pandidiri habang pinagmamasdan ang barong-barong na gawa sa pawid. "Mag-empake ka na, Bea," sabi ni Sir Marco, "hindi mo raw nabayaran ang huling utang ng tatay mo bago ito namatay. Kung hindi mo ibebenta sa amin itong huling kapirasong lupa, kukunin namin pati itong bahay mo at mga kagamitan." Walang gatol na banta ng lalaki habang inihahagis ang isang manipis na kontrata sa paanan ng dalaga. Napakuyom ang mga kamao ni Bea. Ginamit pa talaga ni Marco ang mga lumang utang na pinangako nitong babayaran bilang tulong upang tuluyan siyang alisan ng matutuluyan. Ngunit hindi siya maaaring umalis. Dito nakabaon ang kanyang ama. Dito nakabaon ang huling hibla ng kanilang dangal. Dahan-dahang lumuhod si Bea, sa putikan hindi ininda ang paglubog ng kanyang mga tuhod sa maruming tubig. Ibinaba niya ang kanyang ulo, nilulunok ang bawat patak ng kanyang pride. "Maawa na po kayo. Kunin niyo na ang lahat ng kagamitan sa loob ng bahay. Kunin niyo na ang bubong at mga dingding kung kailangan. Pero pakiusap, iwan niyo sa akin ang kapirasong lupang ito. Ito na lang ang mayroon ako. Huwag niyo nang kunin ang huling himlaya ng tatay ko." Nanginginig ngunit buo ang boses na pagmamakaawa ni Bea. Natawa ng pagak ang mga lalaki. Tila nandidiri silang pinagmasdan ang nakaluhod na dalaga bago nagpa siyang hakutin ang ilang kagamitang mapapakinabangan sa loob ng dampa. Iniiwan si Biang nakadapa sa putik yakap ang malamig na lupa. Nang bumalot ang dilim at lamig ng gabi, nag-iisa si Bea sa loob ng bahay na halos wala ng laman. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na kandila. Sa gitna ng katahimikan, naalala niya ang huling ginawa ng kanyang ama. Dinukot niya mula sa bulsa ng kanyang maruming damit ang tupi-tupi at gusot na papel na isiniksik ni Tatay Tonyo bago ito nalagutan ng hininga. Nanginginig ang kanyang mga daliri nang buksan niya ito.
Nakasulat doon ang pamilyar na kumpas ng sulat kamay ng kanyang ama. Ito ay kalahati ng isang lumang recipe para sa paggawa ng purong tsokolate at sa ilalim nito ay may isang maikling mensahe na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Anak, ang tunay na tamis ng buhay ay nagmumula sa pagtitiyaga sa pinakamatinding pait. Ipagpatuloy mo ang sinimulan natin. Mahal na mahal kita. Tinitigan ni Bea ang papel ng napakatagal. Ang sakit na kanina pa nakabara sa kanyang lalamunan ay unti-unting napalitan ng isang mainit at nakakapasong determinasyon. Tumayo siya at naglakad patungo sa isang basag na salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang sarili, ang mahaba at maitim niyang buhok na palaging pinupuri ni Marco dahil nagmumukha raw siyang mahinhin at masunurin. Walang pag-aalinlangan kinuha niya ang isang kinakalawang na gunting mula sa natirang kahon ng panahi. Narinig niya ang marahas na paghiwa ng metal sa bawat hibla ng kanyang buhok. Pinutol niya ito hanggang sa umabot sa itaas ng kanyang mga balikat. Sa pagbagsak ng mga buhok sa sahig kasabay nitong gumuho ang mahinang bersyon ni Bea. Wala nang luhang sasayangin. Wala nang babaeng yuyuko sa pang-aabuso. Lumabas siya ng dampa upang salubungin ang malamig na hangin ng madaling araw. Ngunit sa kanyang pagdilat napansin niya ang isang anino ng matangkad na lalaki na nakatayo sa di kalayuan sa labas ng bakuran, tahimik, na nagmamasid sa kanya sa ilalim ng isang maitim na payong. Bago pa man siya makapagsalita o makakilos upang usisain ang estranghero, isang malakas at matalim na paghampas ang naganap. Isang patay at mabigat na sanga ng kakao ang bumagsak mula sa itaas, tumama ng sadyang malakas sa kanyang balikat. Napadaing si Bea at naramdaman niya ang init ng dugong mabilis na tumulo mula sa malalim na hiwa sa kanyang balat. Hindi inalintana ni Bea ang hapdi ng sugat sa kanyang balikat habang paulit-ulit niyang ibinabaon ang kalawanging asarol sa matigas at bitak-bitak na lupa. Ang sikat ng araw ay tila isang malupit na latigo na humahagupit sa kanyang likuran, ngunit mas matindi ang hapdi ng gutom at puot na naglalalagablab sa kanyang dibdib. Basang-basa ng pawis ang kanyang maikling buhok at ang bawat butil nito ay humahalo sa alikabok na dumidikit sa kanyang mukha. Sa bawat paghukay, ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ng kanyang ama at ang pangako niyang muling bubuhayin ang lupang ito. Unti-unti ang paningin ni Bea ay nagsimulang lumabo. Ang mga puno ng kakao sa kanyang paligid ay tila nagsasayaw at umiikot hanggang sa ang lahat ay naging itim. Bumagsak ang kanyang nanghihinang katawan sa pagitan ng mga tuyong damo at ang kanyang huling naramdaman ay ang init ng lupang tila gustong lumamon sa kanya. Nang imulat ni Bea ang kanyang mga mata, hindi na ang nakakasilaw na araw ang kanyang nakita. Siya ay nakahiga sa ilalim ng malawak na lilim ng isang punong nara at ang hanging umiihip ay may dalang kakaibang lamig. Sa tabi niya ay may isang basong plastic na naglalaman ng tubig na may yelo, isang karangyaang hindi niya inaasahan. Uminom ka muna, baka tuluyan nang bumigay ang katawan mo bago mo pa matapos ang unang hanay. Isang baritono at mahinahong boses ang narinig niya mula sa kanyang likuran. Dahan-dahang bumangon si Bea at nakita ang isang lalaking abala sa pagkakabit ng isang kawayang suporta sa isang batang puno ng kakao. Matangkad ito, may malalapad na balikat, at kahit suot ang isang kupas na t-shirt at pantalong pangtrabaho, bakas sa kanyang kilos ang isang uri ng edukadong gilas. Ito si Gabriel. Hindi niya ito kilala, ngunit madalas niyang makitang naglalakad sa paligid ng baryo na may dalang mga kagamitang pang-agrikultura. Hindi ito tumingin sa kanya na natiling nakatuon ang pansin sa halaman. "Sino ka? Bakit ka narito sa lupa ko?" tanong ni Bea, habang pilit na pinatatatag ang kanyang nanginginig na boses. "Gabriel, isang hamak na tagapag-alaga ng lupa," sagot nito nang hindi tumitigil sa pagtatrabaho. "Masyadong acidic ang lupa mo, Bea. Kung itutuloy mo ang paghukay ng ganyan, papatayin mo lang ang mga ugat bago pa sila makahinga." Bago pa makasagot si Bea, naramdaman niya ang pagyanig ng kanyang lumang cellphone sa loob ng bulsa. Nang makita ang pangalan sa screen, tila bumalik ang lahat ng pait. Sinagot niya ito ng may mabigat na hininga. "Hello, Bea, balita ko ay nagbubungkal ka raw ng lupa ngayon." "How pathetic!" Ang boses ni Marco ay puno ng panunuya at gaslaw. "Bakit mo ba pinapahirapan ang sarili mo? With your looks, hindi mo kailangang magpakaputa sa putikan. Ibenta mo na lang ang katawan mo o ang natitirang lupa mo sa amin ni Valeria."
Mas malaki pa ang kikitain mo sa isang gabi kaysa sa isang taon mong pagtatanim ng walang kwentang kakao na yan. Nanigas ang panga ni Bea. Ang bawat salita ni Marco ay tila isang dumi na ibinabato sa kanyang pagkatao. Marco, kahit mamatay ako sa pagtatrabaho rito, hinding-hindi ko ibibigay sa inyo ang pangarap ni tatay. Mabulok sana kayo sa pera ninyo. Hindi na niya hinintay ang sagot nito. Sa tindi ng galit, marahas niyang inihagis ang cellphone patungo sa malapit na sapa. Ang paglubog ng gadget sa tubig ay nagdulot ng isang matunog na tilamsik bago ito tuluyang lumubog sa kailaliman. Humihingal si Bea, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit at kahihiyan. Naramdaman niya ang paglapit ni Gabriel. Inasahan niyang tatawanan siya nito o kaawaan, ngunit ang lalaki ay nanatiling tahimik. Yumuko si Gabriel at kumuha ng isang pares ng makakapal na gangtayong pangtrabaho mula sa kanyang bag at iniabot ito kay Bea. Sa pagkakataong iyon, ang kanilang mga daliri ay aksidenteng nagdait. Isang kakaibang kuryente ang dumaan sa balat ni Bea, isang init na hindi nakakapaso, kundi tila nagbibigay ng lakas na matagal na niyang hinahanap. Mas kailangan mo to kaysa sa awa ng kahit na sino, lalo na sa lalaking yon. Seryosong wika ni Gabriel habang nakatitig ng diretso sa kanyang mga mata. Ang sugat sa kamay ay naghihilom, Bea. Pero ang sugat sa dangal, ikaw lang ang may kayang gamutin. Hindi nakapagsalita si Bea. Sa unang pagkakataon, matapos ang libing ng kanyang ama, naramdaman niyang hindi siya nag-iisa sa laban na ito. Pinagmasdan niya ang likod ni Gabriel habang nagpapatuloy ito sa pagtulong sa kanya. Bakit ang isang taong may ganitong talino at kakayahan ay mas pinipiling manatili sa isang kinalimutang baryo? Nang sumapit ang gabi, pagod man ang katawan, ay may ngiti sa mga labi ni Bea habang pinagmamasdan ang mga bagong sibol na kanyang inalagaan buong araw. Ngunit ang kanyang kapayapaan ay panandalian lamang. Isang kakaibang ingay ng pagkalagaslas ng mga dahon ang nagmula sa gitna ng kadiliman ng taniman. Kumaripas ang takbo si Bea, palabas bitbit ang isang lumang gasera. Ang liwanag ng apoy ay tumama sa kanyang mga bagong tanim na punla. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang tanawin. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan buong araw, ang mga batang puno ng kakao na pag-asa niya, ay marahas na binunot at pinagpuputol-putol habang ang mga ito ay nakakalat na parang mga walang buhay na bangkay sa ibabaw ng maruming putikan. Tapusin niyo na yan, siguraduhin ninyong kahit damo ay hindi tutubo sa lupang iyan para wala nang babalikan ang pulubing iyan. Ang boses na iyon mula sa speaker ng isang cellphone ay naging hudyat ng panibagong bangungot. Nakatayo si Bea sa gitna ng kanyang taniman, hawak ang kalahati ng recipe ng kanyang ama, habang pinapanood ang tatlong lalaking lantarang nag-i-spray ng matapang na lason sa kanyang mga pananim. Ang masangsang na amoy ng chemical ay humahalo sa sariwang amoy ng lupa, isang kombinasyon na tila sumusakal sa kanyang paghinga. Ang bawat pagpisik ng lason sa mga dahon ng kakao ay tila mga patak ng asidong tumatama sa kanyang sariling balat. Hindi na nakapag-isip si Bea. Binitawan niya ang papel at mabilis na sumugod sa isa sa mga lalaki, pilit na inaagaw ang tangke ng lason. Tama na, maawa kayo, pinapatay ninyo ang huling alaala ng tatay ko. Pagmamakaawa niya, ang boses ay paos at puno ng pighati. Ngunit isang marahas na tulak ang isinagot ng lalaki. Tumalsik si Bea sa maputik na kanalang kanyang balikat, na may sugat pa mula kagabi, ay muling tumama sa isang matigas na bato. Naramdaman niya ang malapot na dumi na pumasok sa kanyang bibig at ang pananariwa ng sakit sa kanyang katawan. Nanlabo ang kanyang paningin habang pinagmamasdan ang mga lalaking nagtatawanan habang ipinagpapatuloy ang kanilang pagwasak. Tumigil kayo. Isang boses hindi malakas, ngunit may awtoridad, na tila kayang patigilin ang takbo ng oras, ang namayani sa paligid. Si Gabriel ay nakatayo sa dulo ng pilapil, hawak ang kanyang sariling cellphone, na tila may kinukuhang video. Ang kanyang mga mata na dati ay kalmado, ay naging madilim at mapanganib. Naka-live stream ito sa social media page ng lokal na munisipyo. Ang bawat patak ng lason na iyan ay ebidensya ng illegal trespassing at property damage. Gusto niyo bang tawagan ko rin ang Department of Environment para sa maling paggamit ng chemical sa watershed area na ito?
Nagkatinginan ang mga lalaki bakas ang takot sa kanilang mga muka. Alam nilang hindi basta-basta ang lalaking kaharap nila. Padabog nilang ibinaba ang mga kagamitan at mabilis na tumakas patungo sa kanilang sasakyan, iniiwan ang usok ng lason na dahan-dahang namumuo sa paligid. Dali-daling lumapit si Gabriel kay Bea at inalalayan itong bumangon. Maingat ang kanyang mga hawak, tila natatakot na baka mabasag ang dalaga sa sobrang kapaguran. Sa loob ng maliit na dampa, kumuha si Gabriel ng malinis na tela at mainit na tubig upang linisin ang mga sugat ni Bea. Ang bawat dampi ng tela sa balat ng dalaga ay puno ng pag-iingat. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi nakakailang, kundi puno ng isang uri ng pag-unawa na hindi kailangan ng mga salita. Sa pagkakataong iyon, habang tinititigan ni Bea ang seryosong mukha ni Gabriel, naramdaman niya ang isang pamilyar na init na muling gumagapang sa kanyang puso. Isang pakiramdam ng pagiging ligtas, na akala niya ay namatay na kasama ng kanyang ama. Kainin mo muna ito, iha. Huwag mong hahayaang talunin ng pait ang katawan mo. Si Lola Rosa, ang matandang kapitbahay na dati ay tauhan ni Tatay Tonyo, ay pumasok na may dalang mangkok ng mainit na lugaw. Naupo ang matanda sa tabi ni Bea at hinaplos ang buhok nito. Ang kakao, Bea, ay parang tao. Kailangan nitong dumaan sa matinding init at pait bago lumabas ang tunay na sarap. Ang bayanihan ay hindi lang sa pagbubuhat ng bahay, kundi sa pagbubuhat din ng loob ng isa't isa. Nabuhayan ng loob si Bea. Hindi niya hahayaang manalo sina Valeria at Marco. Sa tulong ni Gabriel at Lola Rosa, ginugol ni Bea ang buong gabi sa ilalim ng liwanag ng buwan. Gamit ang timba-timbang tubig, isa-isa niyang hinugasan ang bawat dahon ng kakao na natalsikan ng lason. Ang kanyang mga kamay ay naninigas na sa lamig at ang kanyang likod ay tila mababali na sa bawat pagyuko, ngunit hindi siya tumigil. Ang bawat dahon na kanyang nalilinis ay isang maliit na tagumpay laban sa kasamaan ng kanyang mga kaaway. Nang magmula ang unang sinag ng araw, pagod, ngunit may pag-asa, pumasok si Bea sa loob ng dampa upang kuhanin ang recipe ng kanyang ama na naiwan niya sa sahig kagabi. Ngunit sa kanyang pagdampot dito, ang kanyang puso ay tila bumagsak sa kailaliman ng lupa. Ang papel na naglalaman ng tanging pag-asa niya ay nabasa ng tubig ulan na pumasok sa butas na bubong. Ang mga mahahalagang sangkap at sukat na isinulat ni Tatay Tonyo ay naging malalaking vatik ng itim na tinta na kumalat at naging malabo. Ang pinakaimportante at sikretong sangkap na dapat ay magbibigay ng kakaibang tamis sa kanyang tsokolate ay tuluyan ng hindi mabasa, tila isang lihim na pilit na binura ng tadhana. Saan ko hahanapin ang nawala? Paano ko mabubuo ang isang pangarap kung ang mismong gabay ko ay naging itim na mantsa na lamang? Nakatitig si Bea sa basang papel, ang mga daliri niya ay nanginginig habang pilit na binabasa ang mga linyang nilamon na ng tinta. Ang bawat vatik ng itim na mantsa ay tila isang tawa ni Marco na nanggagaling sa kailaliman ng lupa, ipinapaalala sa kanya na wala siyang alam na siya ay isang mahinang babaeng umaasa lamang sa alaala. Ang tanging nababasa na lamang ay ang salitang init at dahon. Ngunit ang pinakaimportante ang sukat, at ang huling proseso ay naging isang malaking mantsa na tila isang sugat na ayaw maghilom. Sa tindi ng pangungulila at pagod, muling nanlambot ang kanyang mga tuhod. Akma niyang itatapon ang resipe sa nagniningas na kalan ng isang malakas at matigas na kamay ang humawak sa kanyang pulso. Huwag! Kapag sinunog mo iyan, tinapos mo na rin ang huling pagkakataon na marinig ang boses ng tatay mo. Ang boses ni Gabriel ay seryoso, halos pautos, habang kinukuha ang papel mula sa kamay ni Bea. Inilapag niya ito sa mesa at binuksan ang kanyang sariling notebook na puno ng mga technical na guhit at obserbahan tungkol sa lupa. Bea, huwag kang tumingin sa tinta. Tumingin ka sa mga puno sa labas. Ang sikreto ng tatay mo ay hindi lang nasa papel, nasa lupa iyan na inalagaan niya ng ilang dekada. Sa kabila ng pag-aalinlangan, pumayag si Bea na mag-eksperimento. Sa loob ng maliit na kusina na puno ng usok, sinimulan nila ang pag-aani ng mga natitirang prutas ng kakao. Ang bawat paghiwa sa matigas na balat ng prutas ay naglalabas ng mga puting buto na tila mga hiyas sa gitna ng kahirapan. Ngunit ang unang 3 merye ng pag-roast
ay naging bigo. Ang amoy ng sunog na buto ay pumuno sa dampa, at ang lasa ay masyadong mapait, tila isang lason na mahirap lunukin. Napasandal si Bea sa dingding, ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis. Gusto na niyang sumuko. Gusto na niyang maniwala kay Marco na wala siyang mararating. Subukan natin ang huling paraan, bulong ni Gabriel, habang tinititigan ang mga dahon ng saging na saba na nasa labas ng bintana. Kinuha niya ang mga buto at maingat na binalot ito sa mga dahon bago inilagay sa isang kahoy na kahon para sa fermentasyon. Ang dahon na tinutukoy sa recipe, baka hindi lang ito sangkap. Baka ito ang paraan ng pagpapatulog sa mga buto para lumabas ang tunay na aroma. Lumipas ang ilang araw ng paghihintay na puno ng kaba. Nang buksan nila ang kahon, ang dating masangsang na amoy ay napalitan ng isang kakaiba at matamis na halimuyak na tila bulaklak na bagong mekar. Mabilis na giniling ni Bea ang mga buto hanggang sa maging malapot at makinang na likido. Nang tikman niya ang unang patak, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang pait ay nandoon, ngunit may kasunod itong tamis, na tila isang yakap ng kanyang ama sa ilalim ng ulan. Napatingin siya kay Gabriel, at sa sobrang tuwa ay hindi niya napigilan ang sarili na hawakan ang braso ng lalaki. Nagawa natin, Gabriel, ito ang lasa. Ito ang lasa ng tsokolate ni tatay. Bulalas ni Bea, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ligaya. Napangiti si Gabriel, isang bihirang ngiti na nagpalambot sa kanyang matitigas na katangian. Inabot niya ang kamay ni Bea at dahan-dahang pinunasan ang uling sa pisngi ng dalaga gamit ang kanyang hinlalaki. Ang haplos na yon ay tumagal ng ilang segundo, sapat na upang marinig ni Bea ang mabilis na tibok ng kanyang sariling puso sa gitna ng katahimikan ng kusina. Ngunit ang kanilang selebrasyon ay pinatid ng isang malakas na busina ng sasakyan mula sa labas. Isang mamahaling SUV ang huminto sa tapat ng kanilang bakuran, nagpapalipad ng makapal na alikabok sa mga bagong tanim na halaman. Bumaba mula rito ang isang lalaking nakabarong, may dalang blueprint ng isang malaking proyekto. "Good afternoon, Miss Bettina. I'm here from the Valderrama Development Group. We've just acquired the neighboring lots for a mega resort project, and unfortunately your farm is right in the middle of our planned access road. We're here to give you one final offer to vacate the premises before the bulldozers arrive next week." Nanlamig ang buong pagkatao ni Bea habang binabasa ang pangalan ng kumpanya. Sa dokumento, pagmamay-ari ito ng pamilya ni Valeria. Hindi pa man siya nakakabangon ng tuluyan, ang mga higante ay muling nagbabalik upang tapakan ang kanyang muling sumisibol na mundo. Ang bawat patak ng pawis at ang matamis na tagumpay ng kanyang tsokolate ay tila muling pinagbabantaan ng isang makinang na tila walang kaluluwa. "Lupa ang puhunan ko, pero ginto ang turing nyo sa perang pambura ng dangal. Hindi nyo ba alam na may mga bagay na hindi kayang bayaran ng mga piraso ng papel na yan?" Nanginginig ang boses ni Bea habang nakatayo sa harap ng lalaking nakabarong, ang kanyang mga paa ay nakabaon sa putik samantalang ang mga sapatos nito ay nananatiling makintab. Inabot sa kanya ang isang tseke, isang halagang sapat na upang makabili siya ng maliit na kondo sa Maynila. Ngunit para kay Bea, ang bawat zero sa papel na iyon ay tila mga mata ng ahas na nais siyang lamunin. Marahan niyang kinuha ang tseke, tinitigan ito ng ilang segundo, at bago pa man makapagsalita ang kinatawan ng kumpanya, ay marahas niya itong pinunit sa harap ng mukha nito. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa hangin bago tuluyang lumubog sa maruming tubig sa paanan nila. "Sabihin niyo kay Valeria hinding-hindi niya mabibili ang libingan ng tatay ko. Umalis na kayo bago ko pagamitin ang itak na ito sa hindi tamang paraan." Matigas na wika ni Bea, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Padabog na sumakay ang lalaki sa kanyang sasakyan, iniiwan ang isang babala na ang batas ay hindi papanig sa isang mahirap na magsasaka. Nang mawala ang sasakyan, bumigay ang lakas ni Bea. Napaupo siya sa isang troso, ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha. "Gabriel, anong gagawin ko? Wala akong pera para sa abogado. Paano ko lalabanan ang mga dambuhalang tulad nila?" Hindi sumagot si Gabriel, ngunit naramdaman ni Bea ang pag-upo nito sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita ng mga seryosong pangako. Sa halip ay kinuha nito ang kanyang mga kamay na puno ng kalyo at marahan itong pinisil.
Hindi pera ang gagamitin nating bala, Bea. Ang tsokolate mo, ipakita natin sa mundo ang halaga ng lupang ito na ayaw nilang kilalanin. Sa sumunod na araw, bitbit ang mga maliliit na balot ng tsokolate ni Tonyo. Nagpunta si Bea sa lokal na palengke upang subukang magbenta. Umaasa siyang makakaipon ng kahit konting halaga para sa mga legal na bayarin. Ngunit hindi pa siya nakakaayos ng kanyang pwesto nang biglang sumulpot ang isang grupo ng mga tindera na dati ay kanyang mga kaibigan, ngunit ngayon ay may mga matatalim na tingin. Sa likod nila ay nakatayo ang isang tauhan ni Valeria na may hawak na makapal na pitaka. Huwag kayong bibili sa kanya. Ang tsokolate niyan ay galing sa lupang isinumpa. Baka malason lang kayo, sigaw ng isang babae, habang marahas na itinulak ang mesa ni Bea. Ang lahat ng kanyang pinaghirapang ibalot ang mga purong tableya na bunga ng kanyang puyat at pagod ay nahulog sa semento. Isang malakas na pagkakahampas ng isang mabigat na bota ang sumunod dinudurog ang mga bilog na tsokolate hanggang sa maging itim na pulbos na lamang ang mga ito na humahalo sa dumi ng palengke. Napatitig si Bea sa kanyang mga paninda na ngayon ay wala ng pakinabang. Ang sakit ay hindi na lamang sa kanyang puso, kundi tila isang pisikal na bigat na dumadagan sa kanyang balikat. Ngunit bago pa man siya tuluyang mawala ng pag-asa, naramdaman niya ang isang kamay sa kanyang balikat. Si Lola Rosa iyon, kasunod ang ilang mga magsasaka na dati ay tauhan din ng kanyang ama. Huwag kang iiyak, Bea. Ang pait ng tsokolate ay hindi natatapos sa pagkadurog nito, bulong ni Lola Rosa. Sa harap ng maraming tao, isa-isang lumapit ang mga magsasaka. May dalang mga sako ng tuyong buto ng kakao, ang bawat isa sa kanila. Ito ang mga itinago naming buto mula sa mga nakaraang ani. Utang na loob namin ito sa tatay mo. Gamitin mo ito, iha. Magluto ka muli. Kami ang magiging kuta mo. Sa tulong ng komunidad ang tinatawag nilang bayanihan ay muling nabuhay. Sa loob ng dampa ni Bea ng gabing iyon, tila isang maliit na pabrika ang nabuo. Habang nagbabayo ng kakao ang mga lalaki si Bea at ang mga kababaihan naman ang nagluluto at nagbabalot. Ang tawanan at kwentuhan ay naging lunas sa sugat ng nakaraang araw. Si Gabriel naman ay abala sa kanyang laptop ginagamit ang kanyang mga koneksyon sa lungsod upang makakuha ng pwesto si Bea sa isang prestihiyosong Regional Agricultural Fair. Nang sumapit ang araw ng kompetisyon sa lungsod, suot ni Bea ang isang malinis na blusa, bagaman bakas pa rin sa kanyang mga kuko ang itim na mantsa ng kakao. Ang kanyang pwesto ay simple lamang kumpara sa mga naglalakihang booth ng mga korporasyon, kabilang na ang sa kumpanya ni Valeria. Ngunit ang halimuyak ng tsokolate ni Tonyo ay hindi kayang itago. Isang matandang lalaki na kilala bilang isa sa mga pinakamahigpit na food critic at malaking buyer ng bansa ang huminto sa harap ni Bea. Kumuha ito ng isang piraso, ninamnam ang bawat hibla ng lasa at nanatiling tahimik ng matagal. Ang kaba ni Bea ay tila isang tambol na nagwawala sa kanyang dibdib. Sino ang gumawa nito? Tanong ng matanda. Ako po at ang alaala ng tatay ko. Sagot ni Bea, ang boses ay matatag. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mukha ng matanda. Ito ang lasa ng tunay na pag-ibig sa lupa. I want to order 500 kilos for our hotel chain starting next week. Napaiyak si Bea sa tuwa. Sa gitna ng palakpakan ng mga tao, lumingon siya at nakita si Gabriel na nakasandal sa isang poste na nakangiti sa kanya nang may pagmamalaki. Ngunit ang kanyang kaligayahan ay panandaliang napalitan ng kilabot. Sa kabilang dulo ng hall nakatayo si Marco. Hawak nito ang isang baso ng wine, ang mga mata ay nanlilisik sa gulat at inggit habang nakatingin sa rurok ng tagumpay ni Bea. At sa tabi nito si Valeria ay may kinakausap sa kanyang cellphone. Ang mukha ay namumula sa galit habang binibigkas ang isang utos na tila isang hatol ng kamatayan para sa negosyo ni Bea. Kahit balutin mo ang sarili mo sa mamahaling tela, Bea, amoy lupa ka pa rin. Ang tagumpay mo ay parang bula, isang ihip ko lang mawawala ang lahat ng pinaghirapan mo. Ang boses na iyon ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa pandinig ni Bea habang naglalakad siya sa madilim na hallway ng exhibition center. Si Marco ay nakasandal sa pader, ang isang kamay ay nasa bulsa ng kanyang mamahaling pantalon habang ang kabila ay may hawak na baso ng alak. Ang kanyang mga mata ay puno ng panunuya, tila tinitingnan niya ang isang maruming hayop imbes na ang babaeng dati ay binalak niyang pakasalan. Nanigas ang mga paa ni Bea.
Ang kagalakang naramdaman niya matapos makuha ang malaking kontrata ay biglang naglaho na palitan ng isang pamilyar na paninikip ng dibdib. Ito ang kapangyarihan ni Marco, ang kakayahan nitong pakitain ang mundo ni Bea sa pamamagitan lamang ng ilang salita. Naalala ni Bea ang mga gabi noong sila pa kung paano siya nito pinaparamdam na wala siyang kwenta kung wala ito sa kanyang tabi. Huwag kang umasta na parang reyna rito, pagpapatuloy ni Marco, habang humahakbang palapit ang amoy ng alak, ay humahalo sa kanyang mamahaling pabango. Alam nating dalawa na kung hindi dahil sa awa ng mga magsasaka at sa swerteng dumaan, nakadapa ka pa rin sa putikan. Do you really think a big hotel chain would trust a woman who can't even afford a decent pair of shoes without begging bumalik ka na sa Bukid Bea? Doon ka lang nababagay. Naramdaman ni Bea ang panginginig ng kanyang mga kamay. Gusto niyang sumagot, gusto niyang isigaw ang lahat ng sakit, ngunit ang mga alaala ng pananakit nito sa kanyang emosyon ay tila isang tanikala na pumipigil sa kanyang dila. Yumuko siya pilit na iniiwasan ang mapanghusgang tingin ng lalaki. Ngunit bago pa man makahakbang si Marco, para lalong lapitan ng dalaga isang mabigat at matatag na presensya ang namagitan sa kanila. Si Gabriel ay sumulpot mula sa anino, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato at ang kanyang mga mata ay nagbabanta. Hindi siya nagsalita agad, sa halip ay tumayo siya sa harap ni Bea, tila isang kuta na handang harangin ang anumang lason na ibabato ni Marco. Ang taong tunay na mayaman ay hindi kailangang manliit ng iba para lang magmukhang mataas. Malamig na wika ni Gabriel. Marco, ang oras mo ay tapos na. Ang babaeng kaharap mo ay hindi na ang Bea na kaya mong manipulahin. At kung ako sa iyo, mas pagtutuunan ko ng pansin ang mga dokumento ng kumpanya ninyo kaysa sa pakikialam sa buhay ng iba. Natawa si Marco, isang tunog na puno ng pilit na katapangan. Sino ka ba, isang hamak na hardinero? Huwag kang makialam dito, baka hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo. Hindi na tinag si Gabriel. Alam ko kung sino ka, Marco. Isang lalaking nabubuhay sa pawis ng iba. Umalis ka na bago ko patawagin ang security para ilabas ang basura rito. Sa tindi ng galit, padabog na tumalikod si Marco, ngunit bago tuluyang lumayo, ay nag-iwan ito ng isang malalim na banta. Magsaya na kayo ngayon, pero tandaan mo, Bea, ang bawat utang ay may kabayaran. At ang utang na loob mo sa pamilya ni Valeria ay sisingilin namin ng may kasamang interes. Nang mawala si Marco, muling binalot ng katahimikan ang hallway. Doon lamang nagpakawala ng isang malalim na hininga si Bea, ang kanyang mga tuhod ay tila naging halaya sa sobrang kaba. Marahan siyang napasandal sa pader, pilit na pinapakalma ang kanyang mabilis na tibok ng puso. Naramdaman ni Bea ang init ng isang kamay na humawak sa kanyang palad. Maingat ang pagkakahawak ni Gabriel, hindi mahigpit, ngunit sapat na upang maramdaman ni Bea ang proteksyon nito. Dahan-dahang pinagsalikop ni Gabriel ang kanilang mga daliri, isang simpleng kilos na tila nagdugtong sa kanilang mga kaluluwa sa gitna ng kaguluhan. Huwag mong hayaang pumasok sa isip mo ang mga sinabi niya, bulong ni Gabriel habang nakatitig sa mga mata ni Bea. Ang nakaraan ay parang tuyong dahon, Bea. Wala na itong buhay. Huwag mo itong hayaang sumakal sa mga bagong sibol ng pangarap mo. Sa sandaling iyon, habang magkahawak ang kanilang mga kamay sa ilalim ng malamlam na ilaw, naramdaman ni Bea ang isang uri ng kilig na hindi nakabase sa mga mabulaklak na salita, kundi sa katotohanang may isang taong handang manindigan para sa kanya. Ang init mula sa palad ni Gabriel ay dahan-dahang tumunaw sa yelo ng takot sa kanyang puso. Salamat, Gabriel, mahinang tugon ni Bea. Pero, sino ka ba talaga? Bakit tila hindi ka natatakot sa kanila? At ano ang ibig mong sabihin tungkol sa mga dokumento ng kumpanya nila? Umiwas ng tingin si Gabriel, ang kanyang panga ay nagpapakita ng isang lihim na hindi pa handang ibunyag. Sa tamang panahon malalaman mo rin, Bea. Pero sa ngayon, ang mahalaga ay ang kontratang nakuha mo. Yun ang magiging kalasag mo, ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag ng pagtunog ng cellphone ni Bea. Ito ay isang tawag mula sa kinatawan ng malaking hotel chain na kanina lamang ay nangako ng malaking order. Kinakabahan na sinagot ito ni Bea, at habang nakikinig sa boses sa kabilang linya, unti-unting nagbago ang kulay ng kanyang mukha. Ano pong ibig ninyong sabihin? Nagpirmahan na po tayo ng letter of intent kanina.
Bakit biglang may problema sa accreditation ng farm ko? Sir, pakiusap malinis ang bawat buto ng kakao namin. Ngunit ang tawag ay naputol. Ang hotel ay umatras sa kontrata dahil sa isang biglaang ulat na nagsasabing ang lupa ni Bea ay may kontaminasyon ng nakalalasong kemikal, isang kasinungalingang malinaw na itinanim ng mga Valderrama upang tuluyan siyang ilubog sa kahihiyan bago pa man siya makapagsimula. Dahil, akala ko ba ang katotohanan ang magpapalaya sa akin? Pero bakit tila ang isang kasinungalingan ay sapat na para sunugin ang lahat ng pinagpaguran ko? Ang bulong na iyon sa sarili ni Bea ay tila isang dambuhalang batong nakadagan sa kanyang dibdib habang nakatitig sa screen ng kanyang cellphone. Wala nang boses sa kabilang linya, tanging ang tunog ng sarili niyang mabilis na paghinga ang naririnig niya sa gitna ng malamig na hallway. Ang bawat pangarap na binuo niya sa ilalim ng init ng araw at sa gitna ng maputik na bukid ay tila gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod at sa isang sandali, tila gusto niyang lamunin na lamang siya ng semento upang hindi na maramdaman ang hapdi ng pagkatalo. Bea, huwag kang sumuko. May pera ako gagamitin natin para sa bagong laboratory test. Ako na ang bahala sa lahat. Mabilis na wika ni Gabriel habang hinahawakan ng kanyang mga balikat. Ang mga mata nito ay puno ng pag-aalala at pagnanais na protektahan siya. Dahan-dahang inalis ni Bea ang mga kamay ni Gabriel. Tumingala siya rito, ang kanyang mga mata ay hindi luhan kundi nagniningning sa isang uri ng matigas na determinasyon. Hindi, Gabriel. Salamat, pero kung tatanggapin ko ang pera mo, parang pinatunayan ko na rin ang sinabi ni Marco na wala akong kwenta kung walang sasagip sa akin. Kailangan kong itayo ang sarili ko gamit ang sarili kong mga paa. Kinaumagahan suot ang kanyang pinakamalinis na blusa at bitbit ang isang bag na naglalaman ng mga dokumento at mga sample ng kanyang tsokolate. Nagtungo si Bea sa matatayog na gusali sa Makati. Hindi siya nagpasama kay Gabriel. Ito ang kanyang laban. Sa harap ng dambuhalang gusali ng hotel chain, huminga siya ng malalim. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa mga mapanghusga. Wala po kayong appointment, miss. Hindi niyo pwedeng gambalain ang board meeting ka. Harang sa kanya ng security guard sa tapat ng opisina ng CEO. Hindi ako aalis dito hanggat hindi nila natitikman ang katotohanan. Matigas na sagot ni Bea. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng pinto, hindi natitinag kahit anong pagtataboy ang gawin sa kanya. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mukha ay kasing tigas ng nara. Eksaktong bumukas ang pinto at lumabas ang mga miyembro ng board kasama ang CEO na si Mr. Santillan. Ngunit kasabay nila ay lumabas din ang isang pamilyar na anino. Si Valeria na nakasuot ng isang kulay pulang dress na tila sumisigaw ng karangyaan ay may ngiting tagumpay sa mga labi. Oh, look who's here. The chocolate girl is begging for a second chance. Panunuya ni Valeria habang dahan-dahang naglalakad patungo kay Bea. Hawak ni Valeria ang isang tasa ng mainit na kape. You're wasting your time, Bea. Ang dumi ay hindi nabubura ng pagmamakaawa. Sa isang mabilis at sadyang pagkilos, itinagilid ni Valeria ang kanyang kamay. Tumalsik ang maitim at mainit na kape sa puting blusa ni Bea. Kumalat ang mantsa na tila isang simbolo ng kanyang pagkatao sa paningin ng mga mayayaman. Narinig ang mahinang singhap mula sa mga taong nakapaligid. Hindi gumalaw si Bea, hindi siya sumigaw. Nararamdaman niya ang init ng kape na tumatagos sa kanyang balat, ngunit mas matindi ang lamig ng kanyang determinasyon. Kinuha niya ang kanyang panyo at marahan-dahan-dahang pinunasan ang mantsa sa kanyang dibdib habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Valeria. Ang kape mo ay mapait, Valeria, pero mas mapait ang kaluluwa mo. Malamig na wika ni Bea, ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway. Hinarap niya si Mr. Santillan, na noon ay nakamasid sa eksena. Sir, ang lupa ko ay hindi kontaminado. Narito ang mga resulta mula sa Department of Agriculture na kinuha ko kaninang madaling araw. Pero higit sa papel, ang integridad ko ang nakataya rito. Ang tsokolate ko ay gawa sa hirap, hindi sa pandaraya. Kung ayaw niyo sa produkto ko dahil sa kasinungalingan, sige. Pero huwag niyo akong tanggihan dahil lang sa mantsang ito na isinaboy ng isang taong takot sa kompetisyon. Natigilan si Mr. Santillan. Pinagmasdan niya ang tatag ni Bea, isang babaeng binaboy ang damit pero nananatiling mataas ang noo.
Kinuha ng matanda ang isang sample ng tableya mula sa bag ni Bea at inamoy ito sa harap ng lahat. I don't care about the coffee stain, Miss Bettina, gwika ni Mr. Santillan habang nakatingin ng matalim kay Valeria. I care about the heart of the person I do business with. Your courage tastes better than any corporate report. My office now. Let's resign that contract. Naiwan si Valeria na nakatayo sa hallway, ang kanyang mukha ay namumula sa hiyang hindi niya inaasahan. Habang naglalakad si Bea papasok sa opisina, naramdaman niya ang isang matamis na tagumpay na mas masarap pa sa pinakamahusay na tsokolate. Nang lumabas si Bea sa gusali makalipas ang isang oras bitbit, ang muling napirmahang kontrata, ang sikat ng araw ay tila yumayakap sa kanya. Nakita niya si Gabriel na nakasandal sa kanyang sasakyan. Sa di kalayuan, hindi lumapit dahil sa pagrespeto sa kanyang desisyon. Nang magtama ang kanilang mga mata, isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Bea, isang ngiti ng isang reynang nahanap ang kanyang korona sa gitna ng mantsa at dumi. Hindi lahat ng bagyo ay dumarating para sirain ang ating buhay. Ang iba ay dumarating upang linisin ang ating daan at ituro sa atin kung sino ang tunay na mananatili sa ating tabi kapag ang langit ay tuluyan ng nagdilim. Ang mga salitang iyon ay tila isang dalangin na paulit-ulit na binibigkas ni Bea sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang unti-unting paglamon ng itim na ulap sa buong kalangitan ng kanilang lalawigan. Ang sikat ng araw na kanina lamang ay nagbibigay ng pag-asa ay mabilis na naglaho, napalitan ng isang nakapanlulumong katahimikan bago ang pagsabog ng kalikasan. Ramdam ni Bea ang bigat ng hangin na tila humihigop ng lahat ng kanyang lakas. Ito ang unang pagkakataon na makakaharap ng kanyang muling sumisibol na taniman ng galit ng isang tunay na unos. Nagsimula ang pagpatak ng ulan, malalaki, mabibigat, at tila mga batong humahampas sa tuyong lupa. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang payapang bukid ay naging isang malawak na putikan. Kumaripas ng takbo si Bea patungo sa kanyang mga batang puno ng kakao. Ang bawat isa sa mga ito ay tila mga anak na kailangan niyang protektahan. Gamit ang mga lumang sako at tali, pilit niyang itinatali ang mga marupok na sanga sa mga kawayang suporta. Ang hangin ay naging marahas humahampas sa kanyang likuran at pilit siyang itinutumba sa bawat hakbang. Bea, tama na, pumasok ka na sa loob, mapanganib na rito. Narinig niyang sigaw ni Gabriel mula sa di kalayuan. Ang lalaki ay basang-basa na rin, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang pilit na binabagtas ang rumagasang tubig sa pagitan ng mga hanay ng pananim. Hindi ko sila maiiwan, Gabriel, ito na lang ang meron ako. Kapag nawala ang mga ito, wala na ring halaga ang kontratang nakuha ko. Sigaw ni Bea, ang kanyang boses ay halos lamunin na ng dagundong ng kulog na umuuga sa buong paligid. Sa isang iglap, isang matalim na liwanag ang gumuhit sa kalangitan, kasunod ang isang malakas na pagyanig ng lupa. Isang matandang puno ng mangga sa gilid ng pilapil, ang hindi nakayanan ng lakas ng hangin. Narinig ang marahas na pagkabasag ng kahoy, isang tunog, na tila isang huling hininga ng dambuhala, bago ito tuluyang bumigay. Ang dambuhalang sanga ay mabilis na bumagsak patungo sa pwesto ni Bea. Bea, ilag. Naramdaman ni Bea ang isang malakas na puwersang tumulak sa kanya patungo sa malambot na putik. Kasabay nito ang isang mabigat na pagbagsak ng kahoy sa semento ng maliit na kanal, ilang pulgada lamang mula sa kanyang kinaroroonan. Ang alikabok at tilamsik ng tubig ay tumakip sa kanyang paningin. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, nakita niya si Gabriel na nakadapa sa ibabaw niya. Ang mga bisig nito ay tila isang kalasag na bumabalot sa kanyang buong pagkatao. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng puso ng lalaki at ang mainit na hininga nito sa kanyang leeg sa gitna ng nagyayalong ulan. Dahil sa tindi ng hangin at baha, hindi na sila nakabalik sa dampa. Pilit silang sumilong sa isang maliit na kubo sa gitna ng bukid, isang imbakan ng mga kagamitan na may butas-butas na bubong at dingding. Doon sa gitna ng madilim at masikip na espasyo, ang dalawa ay naupo sa isang tumpok ng mga tuyong sako. Nanginginig si Bea, sa lamig ang kanyang labi ay tila nawawalan na ng kulay. Walang imik na hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na jacket at isinuot ito sa mga balikat ni Bea. Ang init na nagmumula sa tela ay tila isang gamot na dahan-dahang nagpapakalma sa nanginginig na kalamnan ng dalaga. Sa gitna ng katahimikan, habang ang ulan ay patuloy na humahampas sa labas,
Nagsimulang magsalita si Gabriel. Ang kanyang boses ay mababa puno ng isang uri ng pighati na ngayon lamang niya ipinakita. Alam mo, Bea, minsan din akong nawalan ng lahat dahil sa tiwala. Tulad mo, akala ko ay sapat na ang maging tapat sa lupa at sa tao. Pero ninakawan ako ng mga taong itinuring kong pamilya. Kaya ako narito, nagtatago sa katahimikan ng bukid. Pero nang makita kita nang makita ko kung paano mo ipinaglalaban ang bawat buto ng kakao mo, tila muling nagkaroon ng kulay ang mundong matagal ko nang kinalimutan. Dahan-dahang inabot ni Gabriel ang kamay ni Bea. Ang kanilang mga palad na kapwa puno ng kalyo at sugat mula sa paggawa ay nagtagpo at nagsalikop sa gitna ng kadiliman. Isang kakaibang daloy ng damdamin ang lumabas mula sa haplos na iyon, isang pangako ng kaligtasan, isang pag-amin ng paghanga na higit pa sa anumang mabulaklak na salita. Isinandal ni Bea ang kanyang ulo sa balikat ni Gabriel, hinahayaan ang kanyang sarili na maging mahina sa bisig ng lalaking naging sandigan niya sa gitna ng pinakamalakas na bago. Sa sandaling iyon, ang takot sa unos ay napalitan ng isang uri ng kapayapaang ngayon lamang niya naramdaman. Nang sumapit ang madaling araw, ang bagyo ay dahan-dahang lumipas, iniiwan ng isang tanawing puno ng pagkawasak, ngunit may kasamang katahimikan. Lumabas ang dalawa mula sa silungan upang usisain ang taniman. Bagaman maraming sanga ang nabali at ang lupa ay balot ng baha, ang karamihan sa mga puno ng kakao ay nanatiling nakatayo, isang testamento ng kanilang pagpupursige kagabi. Gayunpaman, habang sinusuri ni Bea ang isang batang puno sa dulo ng hanay, ang kanyang puso ay tila muling pinisil ng takot. Sa ibabaw ng mga basang dahon, nakita niya ang mga kakaibang batik na kulay dilaw at itim. Hindi ito pinsala mula sa bagyo. Ito ay isang uri ng sakit, isang peste, na mabilis na kumakalat sa bawat puno na kanyang madaanan. Isang bagong uri ng panganib ang umuusbong mula sa basang lupa, isang panganib na tila hindi basta-basta bunga ng kalikasan, kundi isang bagay na mas mapanira at mas madilim. Ang bawat butil ng kakao ay may kwento ng pait, ngunit sa tamang pag-aalaga ito ang magiging ginto ng iyong kinabukasan. Ang korona ng isang reyna ay hindi laging gawa sa diamante. Minsan ito ay gawa sa lupang iyong pinaghirapan at pinagtagumpayan. Ang mga salitang iyon ay tila isang propesiya habang pinagmamasdan ni Bea ang tanawin sa labas ng kanyang bagong gawang maliit na factory. Ang tinatawag nilang Yellow Death, ang peste na sumira sa halos lahat ng taniman ng kakao sa lalawigan, ay tila isang sumpa na dumaan lamang sa gilid ng kanyang bakuran. Habang ang malalawak na lupain ni Valeria at Marco ay puno ng mga bulok at nangingitim na prutas, ang mga puno ni Bea ay nananatiling matatag at hitik sa bunga. Sa tulong ng kaalaman ni Gabriel tungkol sa natural na pagpapataba at ang matatag na punla na sadyang pinili ng kanyang tatay noon, naging ligtas ang kanilang ani. Ngunit hindi naging makasarili si Bea. Sa halip na magsaya sa pagbagsak ng iba, binuksan niya ang kanyang pintuan para sa mga maliliit na magsasaka. Doon sa ilalim ng init ng hapon, itinuro niya sa kanila ang mga sikreto ng pagliligtas sa mga halaman ng walang bayad. Ang dating mga taong umiiwas sa kanya ay ngayon ay nakatingin sa kanya ng may paghanga at pasasalamat. Bea was no longer just the girl who was left at the altar. She was now the queen of cacao of their province. Ang tatak na tsokolate ni Tonyo ay hindi lamang naging tanyag sa mga hotel. Naging simbolo ito ng katatagan at kalidad sa buong bansa. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga kagamitan sa loob ng factory, kinuha ni Bea ang isang malaki at dekalidad na litrato ng kanyang tatay Tonyo. Maingat niya itong isinabit sa pinakasentro ng silid sa ibabaw ng mga makabagong gilingan. Tatay, tingnan mo, ang pangarap mo hindi na lang pangarap. Buhay na buhay ka rito sa bawat amoy ng tsokolate. Bulong ni Bea habang hinahaplos ang glass frame ng litrato. Isang butil ng luha ng kaligayahan ang dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, ngunit agad itong pinunasan ng isang malinis na panyo. Si Gabriel ay nakatayo sa may pinto, pinagmamasdan ng dalaga na may ngiti ng pagmamalaki. He would be so proud of you, Bea. At sigurado akong nakangiti siya habang pinapanood ang tagumpay mo. Samantala, sa isang marangyang kondo sa lungsod na unti-unti nang nabaon sa utang, nakatitig si Marco sa isang magazine.
Ang cover story ay tungkol sa mabilis na pag-usbong ng industriya ng kakao sa bansa. At ang mukha ni Bea, narurok ng ganda tatag at tagumpay ang bumabati sa kanya. Nanliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang tungkol sa yaman at impluensya na tinatamasa na ngayon ng babaeng dati ay tinawag niyang amoy lupa. Ang pagsisisi ay tila isang uod na kumakain sa kanyang sikmura. Ngunit kasabay nito ay isang madilim na pagnanasa ang sumibol. Hindi niya matanggap na ang babaeng itinapon niya ay mas mataas na ngayon kaysa sa kanya. Nang sumapit ang gabi, isang misteryosong katahimikan ang bumalot sa trangka ng factory ni Bea. Ang liwanag ng buwan ay bahagyang natatakpan ng mga ulap. Isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa pagitan ng mga hanay ng puno ng kakao. Hawak ang isang bote ng kung anong likido ang aninong ito, ay tila may balak na tapusin ang lahat ng kagandahang binuo ni Bea. Ngunit bago pa man makahakbang ang anino patungo sa pangunahing tangke ng tubig, isang malakas na kamay ang humawak sa kanyang balikat mula sa likuran. Isang marahas na pagbaling ang naganap at ang liwanag ng isang flashlight ay tumama ng diretso sa mukha ng intruder. Masyadong gabi na para sa isang bisita, Marco. O baka nakalimutan mo na ang daan pa uwi sa lungsod. Ang boses ni Gabriel ay kasing lamig ng hangin sa hating gabi, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang mahigpit ang pagkakahawak sa braso ni Marco. Napangiwi sa sakit si Marco, ang kanyang mukha ay namumula sa takot at kahihiyan. Ang bote na hawak niya ay nahulog sa lupa, lumikha ng isang basag na tunog habang ang likido sa loob ay dahan-dahang kumalat sa putikan. Hindi malayo sa kanila nakatayo si Bea sa tapat ng factory, nakatingin ng diretso sa lalaking sumira sa kanyang nakaraan. Ngunit sa pagkakataong ito, wala nang takot sa kanyang mga mata, tanging isang malalim na pagkamuhi at paghamon ang nakaukit sa kanyang mukha. Dake, ang bawat kasinungalingan ay parang isang anay tahimik na kinakain ang pundasyon ng iyong buhay hanggang sa isang araw ang lahat ay guguho sa isang iglap ng walang babala. Dinganta ang mga salitang ito ay tila isang sumpa na nagsimulang magkatotoo sa loob ng marangyang opisina ni Valeria. Ang dating makintab na lamesang gawa sa mahogany ay puno na ngayon ng mga pulang liham mula sa bangko, mga abiso ng foreclosure at mga demand letter para sa mga hindi nabayarang utang. Ang katahimikan sa loob ng silid ay nakabibingi, tila isang pasimula ng isang malakas na pagsabog. Ano ito, Marco? Bakit sinasabi ng accountant na nawawala ang halos 10 milyong piso sa pondo ng kumpanya? Ang boses ni Valeria ay nanginginig hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa nag-aapoy na galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatitig sa lalaking dati ay itinuring niyang premyo. Tumayo si Marco sa harap ng bintana, nakatalikod sa kanya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. You're asking me, Valeria, look at yourself. Ang dami mong biniling alahas at mga biyahe na hindi naman natin kailangan. Para lang magmukhang mas mataas kay Bea. At ngayon isisisi mo sa akin. You forced me to leave a woman who actually cared for me just so I could be your puppet. Now that the strings are broken, don't blame the puppet. How dare you? Isang malakas na pagkakahampas ng kamay ni Valeria sa lamesa ang bumasag sa katahimikan. Nakalimutan mo na ba kung sino ang nagbihis sa iyo, kung sino ang nagtanggal sa iyo sa putikan? You were nothing until I gave you a name. And you are nothing now that your name is associated with bankruptcy. Balik na sigaw ni Marco, ang kanyang muka ay namumula sa galit. Huwag mo akong magaslight, Valeria. We're both trash. Ang pagkakaiba lang, ako aalis na rito bago pa ako tuluyang mabaho kasama mo. Samantala sa loob ng factory ng tsokolate ni Tonyo, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng kaguluhan sa lungsod. Ang halimuyak ng bagong giling na kakao ay pumupuno sa bawat sulok, nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan at kasaganahan. Nakaupo si Bea sa harap ng isang maliit na mangkok ng tinunaw na chocolate, habang si Gabriel ay tahimik na nagmamasid sa kanya. Tumunog ang radyo sa isang sulok, ibinabalita ang tuluyang pagbagsak ng Valderrama Realty Group dahil sa mga illegal na transaksyon at malaking utang. Narinig ni Bea ang balita, ngunit wala ni isang hibla ng galit o tuwa ang gumuhit sa kanyang mukha. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang kutsara. Bea, narinig mo ba iyon? Tapos na sila. Mahinang wika ni Gabriel, pilit na binabasa ang emosyon sa mukha ng dalaga. Alam ko, Gabriel, simpleng sagot ni Bea. Pero hindi ko na kailangan ang balitang iyan para makaramdam ng tagumpay.
Ang tagumpay ko ay hindi nakadepende sa pagbagsak nila, kundi sa pagtayo ko mula sa pagkakalubog sa sarili kong pait. Ngunit sa kabila ng katahimikan ng gabi ang panganib ay hindi pa tuluyang naglalaho. Sa loob ng madilim na kwarto ng kondo ni Valeria, mabilis na nag-empake si Marco. Marahas niyang binuksan ang maliit na vault sa dingding at kinuha ang lahat ng natitirang cash at alahas na pag-aari ni Valeria. Narinig ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso habang isinisiksik ang mga ito sa loob ng kanyang bag. Ang pinto ay bumukas ng may puwersa lumikha ng isang mabigat na tunog na umalingaw-ngaw sa bakanteng opisina. Walang lingon-likod na lumabas si Marco. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang madilim na plano. Hindi niya kayang tanggapin ang pagiging pulubi. Kung kailangang gamitin ang huling bala para makabalik sa itaas, gagawin niya, at ang balang iyon ay nakatutok patungo sa tanging babaeng naging matatag sa kabila ng lahat. Bea, pakiusap, makinig ka muna sa akin. Nagkamali ako, okay, I was stupid, blinded by the money, pero ikaw pa rin ang mahal ko. Ang boses na iyon na dati ay nagpapakaba sa puso ni Bea ay tila ngayon ay isang gasgas na plaka na wala ng hatid kundi pandidiri. Nakatayo si Bea sa gitna ng kanyang bagong opisina, hawak ang isang tray ng mga premium truffles na katatapos lang ihanda. Ang bango ng purong kakao ay bumabalot sa silid, isang amoy ng tagumpay na hinaluan ng pawis at dangal. Ngunit ang presensya ni Marco na ngayon ay gusot, ang suot na polo, may mga eye bags, at nanginginig ang mga kamay ay tila isang mantsa sa malinis niyang mundo. Nanatiling tuwid ang likod ni Bea. Hindi niya binitiwan ang tray, sa halip ay maingat niya itong ibinaba sa lamesa bago dahan-dahang hinarap ang lalaking sumira sa kanyang nakaraan. Ano ang ginagawa mo rito, Marco? Wala tayong appointment at lalong wala tayong pag-uusapan. Malamig na wika ni Bea. Ang kanyang boses ay walang galit, tanging isang malalim na kawalan ng pakialam na tila mas masakit pa sa sampal. Bea, look at me. I'm miserable. Si Valeria. She's insane, ginamit lang niya ako. Lumapit si Marco, pilit na hinahawakan ang kamay ni Bea, pero mabilis na umiwas ang dalaga. Tayo talaga para sa isa't isa, Bea. Naalala mo ba nung nagsisimula pa lang tayo? Noong nangako ako sa tatay mo na aalagaan kita, I can change, Bea. Give me one more chance to prove it. Pwede nating palaguin itong business mo together. I know marketing, I know the city. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bea. Marketing, ang galing mong magnakaw ng titulo ng lupa. Marco, ang kapal din ng mukha mong banggitin ang tatay ko, matapos mo siyang hayaang mamatay sa harap mo habang tumatawa ka kasama ang kabit mo. I was under pressure, hindi ko gustong mangyari iyon. Sigaw ni Marco, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa desperasyon. Bea, please, gutom ako, wala akong matuluyan. Are you really this heartless? Matapos ang lahat ng pinagsamahan natin, tatalikuran mo lang ako ngayong kailangan kita. Humakbang palapit si Bea, sapat na upang maamoy ni Marco ang bango ng tsokolate at ang tatag ng isang babaeng hindi na kailanman muling yuyuko. Ang pag-ibig mo, Marco, ay parang sirang binhi. Kahit anong pilit mong itanim, kahit anong dilig ang gawin mo, lason lang ang tutubo. Ginamit mo ang kahinaan ko noon para kontrolin ako, pero ngayon, tinitingnan kita at wala na akong makitang lalaki. Isang basura na lang ang nasa harap ko. You think you're so high and mighty now? Nanginginig ang panga ni Marco sa hiyang nararamdaman. Kung wala ako, hindi ka magiging ganito katapangan. You owe me this strength. Wala akong utang sa iyo, kundi ang aral na ang taong tulad mo ay hindi dapat pinagkakatiwalaan. Sagot ni Bea. Security, pakilabos ang taong ito at siguraduhin ninyong hindi na siya makakaapak sa lupang ito habang buhay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto at pumasok si Gabriel. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Tumayo lang siya sa tabi ni Bea, ang kanyang kamay ay marahang pumatong sa likod ng dalaga, isang tahimik na babala para kay Marco. Ang pagkakaiba ng dalawang lalaki ay kasing layo ng langit at lupa. Ang isa ay humihingi ng awa sa gitna ng kasinungalingan, ang isa ay nagbibigay ng lakas sa pamamagitan ng katotohanan. Narinig mo ang sinabi niya, Marco. Labas makikitab ahatatam tabalspas, maikling utos ni Gabriel. Walang nagawa si Marco, kundi ang sumama sa mga security guard na humila sa kanya palabas. Ang kanyang mga galing na pagmamakaawa ay napalitan ng mga mura at sumpa habang kinakaladkad siya sa harap ng kanyang mga dating katrabaho na ngayon ay nakatingin sa kanya ng may panghahamak.
Nang mawala ang ingay, huminga ng malalim si Bea. Naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa wakas, ay nailabas na niya ang huling lason sa kanyang sistema. Salamat, Gabriel, bulong ni Bea habang isinasandal ang kanyang noo sa balikat ng lalaki. Tapos na ang anino niya sa buhay mo, Bea. Huwag mo nang sayangin ang oras mo sa kanya, tugon ni Gabriel habang hinahaplos ang buhok ng dalaga. Ngunit sa labas ng factory sa gitna ng madilim na kalsada, isang sasakyang kanina pa nakaparada ang dahan-dahang gumalaw. Sa loob nito si Valeria ay nakaupo, ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatitig sa warehouse kung saan nakatago ang lahat ng kayamanan ni Bea. Sa kanyang tabi ay may isang malaking can ng gasolina. Kung hindi ako magiging masaya, Bea, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa iyo. Susunugin ko ang lahat ng bango ng tsokolate mo hanggang sa maging abo ka ring tulad ng tatay mo. Dapata. Anging matamis na halimuyak ng kakao na pumupuno sa gabi ay biglang nabulabog ng isang masangsang at nakakasuffocate na amoy ng gasolina. Sa likod ng warehouse kung saan nakaimbak ang mga sako ng pinakamataas na kalidad ng tableya, anino ng isang babae ang gumagalaw ng may panginginig. Ang mga kamay ni Valeria ay basang-basa ng malapot na likido habang ibinubuhos niya ang huling patak mula sa can. Ang kanyang mukha na dati ay laging maayos at puno ng kolorete ay ngayon ay balot ng dumi at luha ng pagkabaliw. Maglaho kayong lahat. Kung wala na akong yaman, kung wala na akong dangal, sisiguraduhin kong wala ka ring babalikan, Bea. Bulong ni Valeria, ang kanyang boses ay tila isang malat na huni ng isang sugatang hayop. Narinig ang matalim na tunog ng bakal na nagkiskisa ng lighter na hawak niya ay ayaw sumindi sa unang subok. Sa gitna ng katahimikan, ang bawat pagpitik ng metal ay tila isang tibok ng orasan patungo sa pagkawasak. Ngunit bago pa man lumabas ang unang kislap ng apoy, isang maliwanag na sulo ng flashlight ang tumama sa kanyang mga mata. Valeria, itigil mo yan. Huwag mong hayaang tuluyan kang lamunin ng dilim na ikaw din ang gumawa. Ang boses ni Bea ay mahinahon, ngunit puno ng awtoridad, habang naglalakad siya palapit kasama si Gabriel sa kanyang tabi. Huwag kayong lalapit! Susunugin ko ang lahat. Sigaw ni Valeria. Itinaas ang lighter ng mas mataas. Ikaw ang may kasalanan nito, Bea. Ninakaw mo ang lahat sa akin. Ang atensyon ng media ang posisyon sa merkado. Pati si Marco, kinuha mo ang lahat. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Bea habang nananatili siyang nakatayo sa ligtas na distansya. Valeria, tingnan mo ang sarili mo. Walang nagnakaw sa iyo. Ang kasakiman mo ang pumatay sa negosyo mo. Ang pagtrato mo sa tao na parang basura ang naglayo sa iyo sa tagumpay. At si Marco, hindi ko siya kinuha, Valeria. Itinapon ko siya at ikaw ang pumulot sa basurang binitiwan ko na. Angok mga salita ni Bea ay tila mga sampal na bumaon sa naghihingalong pride ni Valeria. Sa sobrang galit at hiyang naramdaman, marahas na pinindot ni Valeria ang lighter. Isang maliit na apoy ang sumiklab at sa isang iglap ang gasolinang dumanak sa semento ay mabilis na nagliyab. Ngunit dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay, bahagi ng apoy ay gumapang pabalik sa kanyang sariling damit na basa rin ng likido. Narinig ang isang matinis na tili ng takot. Ang apoy ay mabilis na kumalat hindi sa warehouse, kundi sa paligid ni Valeria, na ngayon ay nakulong sa gitna ng naglalagablab na harang. Sa halip na tumakbo palayo para iligtas ang sarili, si Bea ay mabilis na kumuha ng isang makapal na basang sako na ginagamit sa pagpapatuyo ng kakao. Bea, mapanganib dyan. Babala ni Gabriel, ngunit huli na dahil mabilis na sumugod ang dalaga patungo sa apoy. Gamit ang basang sako, marahas na hinampas ni Bea ang apoy na nagsisimulang tumupok sa laylayan ng damit ni Valeria. Si Gabriel naman ay mabilis na kumuha ng fire extinguisher mula sa gilid ng pader. Narinig ang mabilis na pagbuga ng kemikal na tila isang puting ulap na pumatay sa init at liwanag. Sa loob lamang ng ilang minuto, ang panganib ay naapula. Nakahandusay si Valeria sa malamig na semento, nanginginig ang buong katawan habang umiiyak ng walang tigil. Ang kanyang buhok ay bahagyang sunog at ang kanyang balat ay may mga vatik ng uling. Nilapitan siya ni Bea, hindi upang saktan kundi upang protektahan. Hinubad ni Bea ang kanyang sariling jacket
at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na balikat ng kanyang kaaway. Bakit? Bakit mo ako iniligtas? Dapat ay hinayaan mo na lang akong mamatay. Hikbi ni Valeria hindi makatingin ng diretso kay Bea. Dahil hindi ako katulad mo, Valeria, ang paghihiganti ay para sa mga taong walang ibang kayang gawin kundi manakit. Ang tagumpay ko ay sapat na para parusahan ka, Kit. Simpleng sagot ni Bea bago tumayo at tumalikod. Dumating ang mga pulis at bumbero, ang tunog ng kanilang mga sirena ay umalingaw sa buong baryo. Habang isinasakay si Valeria sa ambulansya para sa medical treatment bago ang tuluyang pag-aresto, nanatiling nakatayo sina Bea at Gabriel sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang amoy ng sunog ay unti-unting napapalitan muli ng bango ng lupang basa ng hamog. Samantala sa isang madilim at masikip na terminal ng bus sa kabilang bayan, isang lalaking nakasuot ng jacket na may hood ang pilit na nagtatago sa anino. Si Marco ay mahigpit na nakahawak sa kanyang bag na puno ng ninakaw na pera at alahas. Ngunit bago pa man siya makasampa sa bus na magdadala sa kanya palayo, dalawang lalaking nakauniporme ang humarang sa kanyang daraanan. Narinig ang matigas na tunog ng bakal na nagkiskisan ang mga posas, na dahan-dahang isinara sa kanyang mga pulso. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot habang napagtanto niyang ang bawat takas ay may hangganan at ang bawat utang ay sisingilin na ng tadhana. Pakam, ang pinakamasakit na parusa para sa isang taong naghangad ng iyong pagbagsak ay hindi ang makitang nagdurusa sila kundi ang makitang namumuhay ka ng marangal habang ang kanilang mga pangalan ay tuluyan ng binura ng iyong alaala. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga dahon na tinangay ng hangin upang bigyang daan ang mga bagong sibol. Ang sikat ng araw sa umagang iyon ay banayad hinahaplos ang malalawak na hanay ng mga puno ng kakao na hitik sa bunga. Ngunit sa loob ng madilim at malamig na silid ng piitan sa lungsod, ang hangin ay nananatiling masangsang at mabigat. Nakaupo si Marco sa likod ng makapal na rehas, ang kanyang suot na kulay dalandan na uniforme ay tila isang sumpa na nagpapaalala sa kanyang pagkabigo. Ang kanyang mga pisngi ay humubog sa payat niyang mukha at ang kanyang mga mata na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay tila dalawang madilim na balon ng kawalan ng pag-asa. Narinig ang mahinang pagkiskis ng mga sapatos sa semento bago ang tunog ng pagbukas ng mabigat na pinto. Pumasok si Bea, suot ang isang simpleng puting blusa at maong na pantalon. Ang kanyang maikling buhok ay bahagyang hinahampas ng hangin mula sa bentilador at ang kanyang mukha ay nagliliwanag sa isang uri ng kapayapaang hindi kayang bilhin ng salapi. Bea, dumating ka. Alam kong hindi mo ako matitisis. Bulalas ni Marco, habang mabilis na lumalapit sa rehas, ang kanyang mga kamay ay pilit na kumakapit sa malamig na bakal. Pakiusap, bawiin mo ang demanda. Si Valeria, siya ang may kasalanan ng lahat. Ginamit lang niya ako, Bea. I was framed. Mahal kita, alam mo yan, di ba? Pwede nating simulan uli ang lahat. I can help you with the farm. Nanatiling tahimik si Bea habang nakatingin sa kanya. Walang galit, walang puot, tila tinitingnan niya ang isang estrangherong nagmamakaawa sa kalsada. Inilapag niya ang isang maliit at magandang kahon sa ibabaw ng lamesa sa pagitan nila. Narito ang tsokolate ni Tonyo, Marco. Pinakamataas na kalidad iyan mula sa huling ani ko, mahinang wika ni Bea. Dinala ko iyan para may matikman kang tamis sa gitna ng pait ng buhay mo ngayon. Tungkol naman sa hiling mo, hindi ako ang nagpakulong sa iyo, Marco. Ang sarili mong mga desisyon ang nagdala sa iyo rito. At tungkol sa pag-ibig, ang Bea na minahal mo ay matagal na ring namatay kasabay ng tatay niya. No, Bea, please don't leave me here. Mapapatawad mo pa ako, di ba? Hikbi ni Marco, ang kanyang boses ay paos at basag habang dahan-dahang napaluhod sa sahig ng selda. Pinapatawad na kita, Marco. Pinapatawad na kita dahil ayaw ko nang magdala ng bigat sa puso ko. Sagot ni Bea, ang boses ay matatag at puno ng dignidad. Pero ang patawad ay hindi nangangahulugang kailangan kitang makilala pa. Simula sa araw na ito, ikaw ay isa na lamang anino ng nakaraan. I don't even recognize you anymore. Tumalikod si Bea at naglakad palabas ng silid, hindi inuubos ang kanyang oras sa mga galamay ng nakaraan. Ang bawat hakbang niya palayo ay tila isang pagbaklas ng huling tanikala na nakagapos sa kanyang kaluluwa. Paglabas niya sa gate ng presinto,
Ang sariwang hangin ng kalayaan ay tila isang malambot na yakap na sumalubong sa kanya. Sa di kalayuan nakasandal si Gabriel sa kanyang lumang sasakyang pickup. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Bea, puno ng isang uri ng paghanga at pag-ibig na hindi kailanman nagbago sa gitna ng lahat ng pagsubok. Sa kanyang kamay may hawak siyang isang maliit na bagay na hinubog mula sa mga tuyong damo at baging ng kakao mula sa kanilang farm. Lumapit si Bea at sumandal sa tabi ni Gabriel. Narinig ang mahinang buntong hininga ng dalaga, isang buntong hininga ng ganap na paglaya. Tapos na ang lahat, Gabriel. Wala na akong utang sa kanila at wala na silang puwang sa mundo ko, bulong ni Bea. Dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang kamay ni Bea at isinuot ang munting singsing na yari sa damo sa kanyang daliri. Isang simpleng kilos, ngunit ang bigat ng katapatan ay higit pa sa ginto. Iniyuko ni Gabriel ang kanyang ulo at marahang idinampi ang kanyang mga labi sa noo ni Bea. Ang halik na iyon ay tila isang selyo ng pangako, isang pangakong ang bawat bukas ay hindi na magiging mapait. May mga bagay na kailangang mabulok muna sa lupa bago magkaroon ng bagong buhay, Bea. Bulong ni Gabriel habang nakatitig sa papalubog na araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa paligid. At ang buhay na sisimulan natin sisiguruhin kong puno ng tamis. Napangiti si Bea, ang kanyang mga mata ay nagniningning habang isinasandal niya ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, naramdaman ni Bea ang bahagyang pagkirot ng kanyang sikmura, isang pakiramdam na kakaiba, tila may isang maliit na buhay na nagsisimula nang tumibok sa loob niya isang bagong lihim na magbabago sa kanilang lahat sa darating na mga buwan. Ang lupa ay hindi marunong magsinungaling. Kung itatanim mo, ang pait-pait din ang iyong aanihin. Ngunit kung ang iyong itatanim ay pag-ibig at pagtitiwala sa gitna ng unos, ang aanihin mo ay isang kasaganaang hindi kayang sukatin ng kahit anong ginto. Ang mga salitang iyon ay tila bulong ng hangin sa buong lupain ng kanilang farm, habang ang sikat ng araw ay unti-unting nagbibigay ng ginintuang liwanag sa bawat dahon ng kakao. Sa gitna ng malawak na taniman, kung saan dati ay puro tuyong damo at putik, ngayon ay nakatayo ang isang altar na yari sa mga sanga ng nara at napapalamutian ng mga ligaw na bulaklak. Walang malaking cathedral, walang dambuhalang mga chandelier, tanging ang asul na langit at ang awit ng mga ibon ang saksi sa pagtatapos ng isang masakit na kabanata at ang pagsisimula ng isang bagong buhay. Sa loob ng maliit na silid sa factory, pinagmamasdan ni Bea ang kanyang sarili sa salamin. Suot niya ang puting bestida na tinahi ng kanyang tatay Tonyo. Ang mantsa ng dugo at kape mula sa nakaraan ay wala na pinalitan ng mga masisining na borda ng mga bulaklak ng kakao na siya mismo ang naglapat. Ang bestidang ito na dati ay simbolo ng kanyang kahihiyan, ngayon ay naging korona ng kanyang tagumpay. Napakaganda mo, Bea. Kung nakikita ka lang ni Tonyo ngayon, siguradong sasabog ang dibdib nun sa sobrang pagmamalaki. Maugong at punong-puno ng emosyon na wika ni Lola Rosa habang inaayos ang belo ng dalaga. Ang matanda ay suot ang kanyang pinakamagandang barot, saya ang mga mata nito ay nagniningning sa kagalakan. Salamat, Lola Rosa. Kayo ang naging nanay ko nang wala akong malapitan. Tugon ni Bea, sabay yakap ng mahigpit sa matanda. Narinig ang mahinang tunog ng paghikbi ng kagalakan, sa pagitan ng dalawa, isang tunog na mas masarap pakinggan kaysa sa anumang musika. Nang magsimula ang seremonya, naglakad si Bea sa pagitan ng mga hanay ng mga puno ng kakao. Sa bawat panig ay nakatayo ang mga magsasakang naging katuwang niya sa hirap at ginhawa. Hindi sila mga estranghero, sila ang pamilyang binuo niya mula sa pagkakalugmok. Sa dulo ng pilapil nakatayo si Gabriel. Ang kanyang suot na barong ay simple lamang, ngunit ang gilas at pagmamahal sa kanyang mga mata ay sapat na upang pakitain ang buong mundo para kay Bea. Walang mabulaklak na salita ang kanilang mga panata. Hinawakan ni Gabriel ang mga kamay ni Bea, ang mga kamay na pareho nilang ginamit sa pagbubungkal ng lupa at paggawa ng pangarap. Bea, hindi ko maipapangako ang isang buhay na walang pait, dahil alam nating dalawa na ang pait ang nagpapatatag sa atin. Seryosong wika ni Gabriel, ang boses ay bahagyang nanginginig sa lalim ng damdamin. Pero ipinapangako ko na sa bawat pagtatanim mo ako, ang iyong magiging kuta. Sa bawat bagyong darating ako, ang magiging silong mo.
Aalagaan ko ang pag-ibig nating dalawa, gaya ng pag-aalaga natin sa lupang ito. Ngumiti si Bea, ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng kaligayahan. Gabriel, ikaw ang nagturo sa akin na ang sugat ay hindi dapat ikahiya dahil ito ang nagpapakita kung gaano tayo katatag. Kasama mo handa na akong anihin ang lahat ng tamis na inilaan ng tadhana para sa atin. Sa hudyat ng pari, nagpalitan sila ng mga simpleng singsing. Isang matamis at dahan-dahang halik ang pinagsaluhan nila sa ilalim ng malawak na puno ng kakao, habang ang palakpakan ng mga tao ay umalingaw-ngaw sa buong bundok. Hindi na ito isang eksena mula sa isang trahedya, kundi isang tagumpay ng pag-ibig sa gitna ng kahirapan. Sa gitna ng piging, kung saan ang pangunahing inumin ay ang mainit at purong tsokolate na gawa ni Bea, isang espesyal na lamesa ang nakatabi sa gilid. Doon ay nakalagay ang malaking litrato ni Tatay Tonyo, nakangiti at tila kasama sa bawat tawa at kwentuhan. Isang tasa ng pinaka-premium na tsokolate ang inilagay ni Bea sa tapat ng larawan, isang tahimik na pagpupugay sa lalaking nagtanim ng unang buto ng pangarap. Habang lumulubog ang araw, naglalakad ang dalawa sa gitna ng taniman. Inilagay ni Gabriel ang kanyang kamay sa baywang ni Bea, habang ang kamay naman ni Bea ay dahan-dahang humahaplos sa kanyang sikmura, kung saan tumitibok ang isang bagong buhay. Ang katahimikan ng gabi ay puno ng pag-asa. Ang pait ng nakaraan ay naging isang malayong alaala na lamang, tila isang pataba na nagbigay ng lakas sa kanilang kasalukuyan. Ready ka na ba para sa susunod na ani, Bea? Tanong ni Gabriel nang may kasamang biro. Kahit ilang ani pa, Gabriel. Hanggat kasama kita, ang bawat pait ay laging mauuwi sa tamis. Sagot ni Bea bago isinandal ang kanyang ulo sa balikat ng lalaki. Habang pinagmamasdan nila ang paglitaw ng mga unang bituin sa kalangitan. 5 taon ang mabilis na lumipas, tila mga dahan-dahang pag-inog ng oras na humubog sa isang bagong kasaysayan. Ang hapon ay nababalot ng kulay rosas at lila, habang ang sikat ng araw ay humahalik sa malalawak na dahon ng kakao sa hasyenda, na ngayon ay kilala na sa buong mundo bilang tsokolate ni Tonyo. Ang bango ng pinatutuyong buto ay humahalo sa sariwang amoy ng mga bulaklak sa paligid, isang halimuyak na nagpapaalala sa bawat isa na ang lupang ito ay pinatibay ng luha bago ito pinatamis ng tagumpay. Sa gitna ng malawak na beranda ng kanilang bahay, nayari sa matatandang kahoy at bato, nakaupo si Bea habang pinagmamasdan ng isang maliit na batang lalaki na masayang tumatakbo sa pagitan ng mga hanay ng puno. Si Anton, ang kanilang panganay na anak ni Gabriel, ay may mga matang nagniningning at tila palaging may dalang liwanag saan man ito magpunta. Sa kanyang bawat tawa, tila naririnig ni Bea ang alingawngaw ng boses ng kanyang tatay Tonyo, isang patunay na ang mga pangarap ay hindi namamatay, bagkus ay muling isinisilang sa susunod na henerasyon. Lumapit si Gabriel at marahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ni Bea. Ang kanyang haplos ay nananatiling matatag, puno ng init na naging sandigan ni Bea sa lahat ng kanyang laban. Sa katahimikan ng kanilang pagsasama, hindi na kailangan ang maraming salita upang ipahayag ang lalim ng kanilang pasasalamat sa tadhana. Pinatawad na ba niya ang mga taong sumira sa kanyang nakaraan? Sa bawat pagbisita niya sa puntod ng kanyang ama, doon niya natatagpuan ang sagot. Ang pagpapatawad para kay Bea ay hindi nangangahulugang paglimot sa sakit, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang kontrolin ng pait ang kanyang kasalukuyan. Si Marco at Valeria ay nananatiling mga anino na lamang sa malayo, mga taong nabaon sa sarili nilang mga pagkakamali, habang si Bea ay malayang lumilipad patungo sa kanyang mga pangarap. Ang tunay na kapayapaan ay nahanap niya hindi sa paghihiganti, kundi sa pagyakap sa bawat bagong umaga kasama ang mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Nahanap na ba niya ang tunay na binyen? Ang sagot ay naroon sa bawat gabi na nakakatulog siyang mahimbing sa tabi ni Gabriel, sa bawat pagkakataong nakikita niyang masagana ang buhay ng mga magsasakang dati ay walang pag-asa, at sa bawat tasa ng tsokolating nagbibigay ng init sa puso ng mga taong nakakatikim nito. Ang kanyang binyen ay ang katahimikan ng budhing walang inapakang tao para lang umangat sa buhay. Anong aral ang nakuha ni Bea
mula sa kanyang paglalakbay. Ang buhay ay parang kakao, kailangang dumaan sa matinding init ng araw, sa pait ng fermentasyon at sa hirap ng paggiling bago lumabas ang tunay at pinakamasarap na lasa. Ang bawat sugat ay hindi dapat ikahiya dahil ito ang nagpapakita ng ating kakayahang maghilom at maging mas matatag kaysa dati. Ang pinakamatamis na tagumpay ay yaong hindi ipinagkait sa iba, kundi yaong ibinahagi sa kapwa. Handa ka na ba para sa seremonya mamaya, Bea? Untag ni Gabriel, tinutukoy ang paggagawad sa kanya bilang Hall of Fame awardee para sa agrikultura at entrepreneurship. Handang-handa na, Gabriel. Dahil alam ko kahit saan ako makarating ang puso ko, ay laging mananatiling nakabaon sa lupang ito. Sagot ni Bea habang nakatingin ng malayo. Sa ilalim ng dambuhalang puno ng kakao na naging saksi sa kanyang mga piping panalangin, tila naramdaman ni Bea ang isang malamig at banayad na hangin na humaplos sa kanyang pisngi. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa bawat patak ng ulan at sa bawat sinag ng araw ang kanyang tatay Tonyo ay mananatiling buhay. Ang Queen of Cacao ay hindi lamang nagtayo ng isang imperyo. Siya ay nagtanim ng isang di matitinag na diwa ng pag-asa na mananatiling rurok ng tamis habang buhay. Habang dahan-dahang naglalaho, ang huling sinag ng araw sa pagitan ng mga hanay ng puno ng kakao, nananatili ang tamis ng tagumpay ni Bea, na tila isang huling hininga ng kagalakan sa dulo ng isang mahabang laban. Tapos na ang unos, at ang natitira na lamang ay ang bango ng lupang nagbigay ng bagong buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakad. Kasama ko hanggang sa huling yugto ng paglalakbay na ito. Sa totoo lang, habang binubuo ko ang bahaging iyon, sa harap ng simbahan, kung saan pilit na kumakapit si Tatay Tonyo sa kanyang dangal, habang nilalapastangan ng mga taong walang puso, ay hindi ko rin napigilang manghina at mapaluha. Ang kwentong ito ay higit pa sa tinta at papel. Ito ay sumasalamin sa libu-libong Beatrice sa ating paligid na patuloy na binubuo ang kanilang sarili mula sa pagkabasag. Ang bawat salita rito ay bunga ng malalim na pagninilay sa pait at tamis ng tunay na buhay. Ang ating pagkatao ay parang buto ng kakao. Hindi sapat na tayo ay anihin lamang. Kailangan nating dumaan sa fermentasyon ng pighati at sa nakapapasong init ng pagsubok ng tadhana bago lumabas ang gintong likido ng ating tunay na halaga. Huwag mong katakutan ng pait dahil doon nagmumula ang pinakamasarap na bahagi ng iyong pag-iral. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Bea, pipiliin mo rin bang patawarin ang mga taong kumuha ng lahat sa iyo? O hahayaan mo bang manatili ang pait sa iyong puso? Nais kong marinig ang iyong saloobin. Nasaan ka man ngayon habang nakikinig sa aking tinig? Marahil ay naghahanda ng hapunan para sa pamilya, nagtitiklop ng mga damit o nagpapahinga pagkatapos ng isang nakakapagod na trabaho. Gusto kong malaman kung ano ang nararamdaman mo. Mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba, i-like ang ating video at ibahagi ito sa iyong mga kaibigan. Dito sa ating munting tambayan, ang bawat kwento mo ay mahalaga at laging may pusong handang makinig. Naway manatili kang matatag sa iyong sariling ani at maging matapang sa pagbuo ng sarili mong bukas. Pagpalain ka ng kapayapaan at pag-ibig. Teacher ng kwento ang reyna ng kakao mula sa pait ng kahapon tungo sa tamis ng bukas. Paalala, lahat ng mga character at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layunin ng libangan at para maghatid ng positibong mensahe sa ating mga buhay.